buhay mga ka-okay? Kumusta na kayo? Alam kong marami kayong nararanasang pagsubok sa ngayon. Pare-parehas tayo. Pero kailangan tayong patuloy na lumaban, patuloy na magdasal para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Ayun. So, bigyan nyo ako ng ilang minuto para magpaalala. Ito yung papaano maging physically fit. At sasabihin ng marami dyan, alam na namin yan. Kung paano gawin yan. Kaya lang, ang tanong, ginagawa nyo ba? Puro bukas. Bukas, mauubos ang bukas. Isang araw, makikita natin, naubos na lahat ang bukas. Malaki na tayo, mabigat na tayo, hindi na tayo productive, ang dali na natin magkasakit. Ganun ang mga posibleng mangyari. Kaya, kailan ka magsisimula? Simulan mo na ngayon. Di ba? Unang-una, ano yun? Exercise. Kailangan ng tamang exercise. Kaya, kailangan planuhin nyo na mag-exercise at gawin nyo na. Kailangan regular, consistent, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng isang beses sa isang linggo o hindi pwedeng isang beses sa isang buwan. Kailangan regular yung ating exercise para mas maganda yung resulta. Pangalawa, ito yung sports na napakalaking tulong para tayo maging physically fit. Dahil ito isang napakagandang form ng exercise. At the same time, nakakabawas ng stress, nakakapagpasaya, nakakapagparelax. Kaya tuloy-tuloy tayo sa pagsali sa mga sports. Yung mga magulang, huwag niyong pigilan ang mga anak niyo na sumali sa sports dahil ito'y napakalaking tulong para magkaroon ng physically fit body. Ayun. Pangatlo, ito yung proper diet. At ano ang opposite? Improper diet. Dalawa lang yan. Either kulang o sobra. Pag kulang, manghihina ang katawan mo, madali ka rin magkakasakit. Pag sobra naman, at sabi nga, lahat ng sobra sa pangangailangan ng katawan natin ay hindi na maganda, nagiging toxic na. Kaya practice natin yung proper diet sa ngayon kasi, sige, ang sarap kumain, di ba? Napakasarap, kahit ako talagang halos ayaw ko ng tigilan. Pero isipin mo ano ang mga possible result nito sa'yo. Pwede kang mag-overweight, pwede kang bumigat, masisira yung posture mo, mawawala na yung kaseksihan mo, kamachohan mo, at pwede kang madaling magkasakit dahil maraming sobra-sobrang pumapasok sa katawan mo. At ano mo pwede maging resulta? Sakit. At doon na papasok yung kahit na anong saya mo, sa dami ng kinakain mo, sa sarap ng kinakain mo, yung kalungkutan mo, matatakpan lahat yun. Yung stress mo, malalagas pa ang pera mo, kahit ang dami-dami mong pera, lagas ang pera mo pag meron ka ng sakit. Kaya kailangan practicein natin yung tamang diet, yung proper diet. Pang-apat, ito yung rest o yung pahinga. At dalawa lang din yan. Yung iba, puro pahinga na lang. Yun namang iba, ayaw na magpahinga. Todo-todo sa pagpapayaman. Ayun, ayaw na mag-rest. Kaya, ang makina nga, di ba? Kailangan nilang ipahinga para maiwasan yung pag-overheat. Ganun din tayo, Hindi pwedeng pagod na tayo, ayaw pa nating magpahinga, tuloy-tuloy pa rin, Baka bumigay ang katawan natin. Kaya, ayun, i-practice natin yung tamang pahinga. Kailangan matulog ng maayos, 6 to 8 hours. Ayun, yun ang pwede nating pahinga para ma-restore yung lakas natin sa araw-araw para lagi tayong may maayos na kondisyon. Ayun. At ano yun? Para maging physically fit ka, eto yun, 4 yun. Exercise, sports, proper diet, and rest. Ayun, sana'y may natutunan kayo, Hindi ko inubos ang oras nyo. Sana'y nag-enjoy kayo sa pakikinig. At ang pakiusap ko lang, kung meron kayo natutunan, i-share nyo to sa iba. At please, subscribe to my YouTube channel. Ayun, maraming salamat po. At sana'y lagi tayong okay.